Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens. Bagong pensyon para lahat ng senior citizens simula mula Oktubre, Nobyember 2 at 25. Tama po ang inyong narinig. May mahahalagang pagbabago sa sistema. Ang pensyon na kailangan niyong malaman ngayon Ako po si Maria Santos at sa loob ng taon, naging financial advisor ako para sa libo-libong senior citizens. Nakita ko kung paano nagbago ang buhay ng marami sa inyo dahil sa wastong kaalaman tungkol sa inyong pensyon. Ngunit marami pa ring hindi nakakaalam ng kanilang mga karapatan at kung paano ma-maximize ang benepisyong dapat nilang matanggap. Alam ba ninyo na 7 sa 10 senior citizens ang hindi nakakakuha ng kabuuang halaga ng pensyon na dapat nilang matanggap? Isipin nyo, bawat buwan may perang para sa inyo na hindi nyo natatanggap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 3 pangunahing sikreto na hindi sinasabi ng mga ahensya tungkol sa bagong sistema ng pensyon. Malalaman ninyo kung paano madaragdagan ang inyong buwanang pensyon ng hanggang 4,000. Anong mga bagong benepisyo ang pwede ninyong ma-avail simula Oktubre 2 at 25 at kung paano maiiwasan ang mga karaniwang pagkakamali na nagpapababa sa inyong natatanggap. Hindi lang yan. Ibabahagi ko rin kung paano ninyo mapoprotektahan ang inyong pensyon laban sa inflation at mga pagbabago sa ekonomiya. Aalamin din natin kung paano makakaapekto ang mga bagong batas sa inyong mga benepisyo. Kung ikaw o ang iyong minamahal ay umaasa sa pensyon para sa pangaraw-araw na gastusin, hindi mo dapat palampasin ang video na ito. I-like po ninyo ang video na ito kung nakakatulong ito sa inyo. Ay subscribe na rin po kayo sa aming channel para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa pensyon at iba pang benepisyo para sa ating mga senior citizens. At syempre, i-share ninyo ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan para matulungan din silang malaman ang kanilang mga karapatan. Sama-sama tayong magtulungan para sa mas magandang kinabukasan para sa ating mga senior citizens. Salamat sa patuloy ninyong panonood. Ngayon, simulan na natin ang ating malalim na diskusyon tungkol sa bagong sistema ng pensyon na nakalatag para sa ating mga senior citizens ngayong darating na quarter ng 2 at 25. Maraming pagbabago ang nangyayari at gusto kong tiyakin na kayo ay handa at may sapat na kaalaman para mapakinabangan ang lahat ng benepisyong ito. Una sa lahat, gusto kong linawin na ang mga impormasyong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay base sa mga bagong pulisya at batas na ipinatupad ng ating pamahalaan. Bilang isang financial advisor na maraming taon nang nagsisilbi sa komunidad ng mga senior citizens, nakita ko kung gaano kahalagang maintindihan ng mabuti ang mga sistemang ito. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng pera, kundi tungkol din ito sa pagkakaroon ng seguridad at dignidad sa inyong pagtanda. Noong nakaraang taon, napakaraming senior citizens ang nagreklamo sa akin na hindi nila nauunawaan kung bakit ang kanilang pensyon ay mas mababa kaysa sa inaasahan nila. Matapos ang mahabang pagsisiyasat, natuklasan namin na karamihan sa kanila ay hindi kumpleto ang dokumentasyon o hindi nakapag-file ng tamang mga form. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong simulan ang ating diskusyon sa pamamagitan ng pagsuri sa proseso ng pag-apply at pag-renew ng pensyon. Para sa mga bagong senior citizens na magnegatibo, 6 o 6 na anyos pa lamang. Makinig po kayo ng mabuti dahil may espesyal na probisyon sa bagong sistema na magbibigay sa inyo ng opsyon na mag-early retirement at makatanggap pa rin ng substantial na pensyon. Ito ay isang bagong feature na hindi available noon at maaari itong maging napakalaking tulong lalo na kung kayo ay may mga health concerns o gustong magpahinga na mula sa trabaho. Kung kayo naman ay AX na 5 anyos pataas at nakatanggap na ng pensyon sa nakaraang mga taon, may mga bagong kalkulasyon na ipinatutupad ngayon. Halimbawa, kung kayo ay nagtrabaho sa pribadong sektor at nagbayad ng contributions sa loob ng hindi bababa sa 120 na buwan, maaari kayong maging eligible para sa karagdagang allowance na tinatawag na Senior Welfare Supplement na nagkakahalaga ng 1,750 hanggang 2,000 kada buwan
Depende sa kabuuang halaga ng inyong contributions. Para naman sa mga dating government employees na miyembro ng CHIS, may bagong sistema rin ng indexation na isinasaalang-alang ang inflation rate ng nakaraang 3 taon. Ibig sabihin, automatic na tataas ang inyong pensyon base sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi na kailangang maghintay ng special announcement o mag-apply pa para sa increase, automatic na po ito. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa isang napakahalagang aspeto ng bagong sistema, ang integration ng senior healthcare benefits sa pension system. Dati, hiwalay ang mga ito at kailangan pang mag-apply ng separate para sa PhilHealth benefits at iba pang healthcare assistance. Pero sa bagong sistema, once na ma-approve ang inyong pension application, automatic na rin ang enrollment ninyo sa Expanded Healthcare Program. Ang Expanded Healthcare Program na ito ay sumasaklaw sa mas maraming medical conditions at treatments kaysa dati. Halimbawa, ang maintenance medications para sa diabetes, hypertension at heart conditions ay may mas mataas na coverage ngayon. Mayroon ding bagong provisions para sa dental care, e-care at kahit physical therapy sessions na dati limitado ang coverage o wala talagang coverage. Isang mahalagang bagay na dapat ninyong tandaan ay ang bagong schedule ng pension distribution. Hindi na po quarterly ang release ng mga pensyon, kundi monthly na at i-deposito direkta sa bangko account na inyong i-provide. Para sa mga walang bank account, may special arrangement na ginawa ang pamahalaan kasama ang mga rural banks at kahit mga kooperatiba para matiyak na makukuha ninyo ang inyong pensyon sa pinakamalapit na lokasyon sa inyo. Napansin ko sa aking mga kliyente na marami ang nag-aalala tungkol sa proseso ng pag-verify ng buhay status o ang tinatawag na proof of life requirement. Mabuting balita po, masimple na ngayon ang prosesong ito. Imbes na kailangan niyong pumunta sa mga opisina taon-taon, pwede na itong gawin sa pamamagitan ng video call o kahit sa pamamagitan ng biometric verification sa mga accredited centers na matatagpuan sa halos lahat ng barangay health centers. Gusto ko ring bigyang diin ang kahalagahan ng pag-update ng inyong contact information at personal details. Maraming senior citizens ang nawawalan ng mga importanteng announcements o karagdagang benefits dahil lang sa outdated ang kanilang impormasyon sa sistema. Siguraduhin i-update ninyo ang inyong mobile number, email address kung meron kayo at home address sa tuwing may pagbabago. May isa pang aspeto ng bagong sistema na dapat niyong malaman ang tinatawag na pension portability. Para sa mga senior citizens na may plano o kasalukuyang nanirahan sa ibang bansa kung saan may mga kamag-anak, maaari na kayong makatanggap ng inyong pensyon kahit nasa abroad kayo. May mga specific requirements lang na kailangan i-comply tulad ng regular na pag-update ng inyong overseas address at pagpasa ng consular verification tuwing 6 na buwan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa supplementary benefits na available sa ilalim ng bagong sistema. Hindi lang cash pension ang matatanggap ninyo. May mga additional na programa na kasama rito tulad ng subsidized housing para sa mga senior citizens na walang sariling tahanan o nahihirapang magbayad ng renta. May transportation allowance din para sa mga regular na medical checkups at consultations. Isa sa mga pinakamagandang feature ng bagong sistema ay ang Senior Skills Program, kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga senior citizens na magbahagi ng kanilang expertise sa mga kabataan sa pamamagitan ng mentorship programs. Hindi lang ito nakakatulong sa mental health ng ating seniors dahil nabibigyan sila ng sense of purpose, kundi nakakatanggap din sila ng additional honorarium para sa kanilang participation. Gusto ko ring ipaalam sa inyo na may bagong departamento sa loob ng YESLE na dedicated sa pag-asikaso ng mga concerns at questions ng senior citizens tungkol sa kanilang pensyon. Ang Senior Citizens Affairs Division ay may hotline na bukas 24 paghahati 7 para sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari din kayong mag-email o magpadala ng text message at guaranteed na may sasagot sa loob ng 48 oras. Para sa mga may access sa internet o may mga anak o apo na makakatulong sa inyo online,
May bagong web portal din na inilaunch ang pamahalaan kung saan maaari ninyong itrack ang status ng inyong pension, makita ang history ng mga payments at mag-file ng mga concerns o requests. Ang portal na ito ay designed para maging senior-friendly, may large fonts at simple interface para madaling magamit kahit ng mga hindi masyadong techy. Ngayon, gusto kong talakayin ang isang sensitibong paksa pero napakahalagang malaman nyo ang tungkol sa pension protection laban sa mga scammers at fraudsters. Sa kasamaang palad, maraming scammers ang nagtatarget sa ating mga senior citizens lalo na pagdating sa kanilang pensyon. Tandaan po ninyo hindi kailanman kayo tatawagan ng lehitimong government agency para inyong personal information tulad ng bank account details o EMER sa telepono. Kung may tumawag sa inyo at nagpapakilalang mula sa RES, SIS o anumang government agency at humingi ng ganitong impormasyon, itigil agad ang tawag at i-report ito sa authorities. Ang mga lehitimong update at requests ay dadaan sa opisyal na channels at may proper documentation palagi. Isa pang mahalagang aspeto ng pension protection ay ang pagkakaroon ng authorized representative. Kung kayo ay may physical limitations o nahihirapang pumunta sa mga opisina para asikasuhin ang inyong pension matters, maaari kayong mag-appoint ng authorized representative. Ito ay dapat na isang taong lubos niyong pinagkakatiwalaan. Ideally ay isang immediate family member. May proseso para sa proseso ng pagtalaga ng representative, kinakailangan ng isang notarized authorization letter at electronic verification upang maging opisyal ang kanyang kapangyarihan. Para naman sa mga senior citizens na patuloy pa ring kumikita o nagpapatakbo ng sariling negosyo, ipinapatupad ngayon ang mga bagong tax incentives kasabay ng pagbabago sa pension system. Ang unang 50,000 ng taunang kita ay hindi napapatawan ng buwis at may dagdag pang deductions para sa gastusing medical at insurance para sa pangmatagalang pangangalaga. Ito ay hakbang ng pamahalaan upang suportahan at hikayatin ang mga seniors na manatiling aktibo at produktibo sa kanilang hanapbuhay. Nais ko ring bigyang diin ang kahalagahan ng estate planning at kung paano ito nakaugnay sa inyong pensyon. Marami pa ring nakatatanda ang hindi nakapaghahanda ng maayos na plano para sa kanilang ari-arian na kalaunan ay nagiging sanhi ng suliranin para sa kanilang mga pamilya sa pagtanggap ng pension benefits. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, mayroong probisyon na tinatawag na Pension Continuity Benefit, kung saan ang asawa o itinalagang pangunahing dependent ay maaaring magpatuloy sa pagtanggap ng bahagi ng pensyon sa loob ng itinakdang panahon matapos pumanaw ang pensioner.